Makakasama natin ngayon dating Senador at Presidential Assistant for Food Security at kumandidato bilang Vice Presidente noong 2022, Francis Kiko Pangilinan. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ay, salamat sa imbitasyon. Magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig sa ating at nanonood. Magandang araw. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. 3 taon na lumipas sa Senator mula nung kayo ay hindi pinalad na maging Vice Presidente sa pagtakbo nyo. And I'm sure na pag-isipan nyo kung ano ang mga naging dahilan at bakit ganun ang mga nangyari. Gusto kong tanong sa inyo ay kung ano yung mga factors na naisip nyo naka-apekto sa kampanya nyo at hindi pagkapanalo. At lalong-lalo na ano ang mga natutunan nyo tungkol sa publiko, kung ano ang hinahanap nila sa isang leader, maging Presidente, Vice Presidente o Senador man lang. Well, unang-unan nahuli yung pagdesisyon na tumakbo para sa Presidente at Vice Presidente. Si Vice President Lenny nagdesisyon 6 months before. No? So yun, gahol sa oras at panahon. Pangalawa, hindi ko talaga binalak na tumakbong Vice President. Ang plano ko talaga re-election lang sa Senate dahil ako'y number 8 na survey. But isinantabi ko yung sarili kong mga plano dahil naniniwala ko na si Vice President Lenny was the most qualified. And I still believe that up to today. So, anong mga lessons learned? Number 1, kinakailangan magpasya ng maaga. Number 2, kinakailangan hindi nahuhuli sa paghahanda. At ang mensahe sa atin ng mga botante, simple lang naman ang hinihingi ng ating mga kababayan. Hindi ko kinukonsiderang talo in a sense. Sabi ko nga, it is a victorious defeat. Kasi grabe lumabas yung tao. Grabe yung pagtataya, yung volunteerismo. Sila mismo ang nagbibigay ng kanilang suporta. Never ako nagkakaroon pa ng ng mga billboard nun. Pero yung mga volunteer, sila ang nagbayad ng billboard. Hindi lang billboard, mural pa. So I consider it, sabi nga nila sa pagsasaka rather, punla yon. We were planting the seeds. And we were planting seeds noong 2022 at darating ang panahon na magiging maganda ang ani. We will harvest what we have planted. Hindi pa tayo tapos. You stated before that this is going to be an uphill battle for you to win the Senate seat. Bakit niyo po nasabi yun? Ano yung mga nakikita niyong humaharang o magpapahirap sa pagkapanalo niyo? Well, unang-una, wala tayo sa administrasyon. So, doon pa lang, di ba? At wala rin tayo sa sinasabi nilang traditional opposition. Kumbaga, para kaming alternative independent. Dalawa lang kami ni Bam ang magkatandem. So, unique siya in that sense. Pero merong positive din doon. Dahil yung bangayan ngayon na nangyayari, na nag-aaway yung dalawang elepante, ika nga, at ang taong bayan, parang ano ba nangyayari dito? And we are looking at, sabi ko nga, parang labasan ng kanilang mga akusasyon, kontra-akusasyon, corruption, etc. So we are hoping na mapaprovide namin yung alternatibo na ang pag-uusapan yung issue ng presyo ng bilihin, presyo ng bigas, edukasyon, trabaho. Dahil yun naman ang pinakamalapit sa puso ng ating mga kababayan. Hindi itong bangayan na nangyayari na nakakalungkot. Sabi nyo kanina na nagulat kayo sa suportang nakuha nyo nang nangampanya kayo nung tumatakbo kayong bilang Vice Presidente. Inaasahan nyo pa ba yung suportang yon para sa kampanyang to kahit na nakikita nyo na mahihirapan kayo lumaban sa administrasyon? Well, kailangan naming, sabi nga, manlimos ng boto. Ganun ang kasabihan ng mga matatanda na sa politika. Kailangan natin talagang suyuin ulit, ligawan ulit, puntahan ulit yung ating mga kababayan. Hilingin ulit sa kanila ang suporta. Dahil in the final analysis, ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang mga politiko, ang mga botante. 65 million ang magiging numero ng mga botante. Pag sinabi ng 65 billion, ayaw na namin ng kurakot, ayaw na namin ng pro-China, ayaw na namin itong kamadang sindikato, sila ang masusunod. So kailangan natin pa rin kumbinsihin. Yung mga kumilos noon, sabi ko nga
ibuhayin na ninyo ang mga group chat dahil hindi pa tayo tapos. Knowing that, as you said again a while ago, that this is going to be an uphill battle, kailangan yung manglimos ng boto. May babaguhin kayo sa paraan ng pangangampanya, sa paraan ng pakikipag-usap sa mga tao, at para mas lalo nyo pang maabot pati yung mga hindi bumoto sa inyo dati? Kailangan. Sabi ko nga, wag natin aawayin. Wag natin sa mga voters natin, yung mga supporters, wag natin aawayin yung iba ang pananaw o kontra sa atin. Kumbinsihin natin, ligawan natin, ipaalam natin sa kanila, o ipaabot. Kami halimbawa, we have been victims, demonized by trolling and bashing. Laking gastos ng mga katunggali natin para siraan tayo. Ang daming kasinungalingan na ikinakalat pa rin. So ang hiling natin sa supporters natin, wag natin awayin yung mga hindi sumasang-ayon sa atin. Ipakita natin yung ating track record, kumbinsihin sila na meron tayong nagawa, meron tayong resibo, hindi totoo yung kasinungalingan. And naniniwala ako, pag ang taong bayan nakita ang katotohanan, magpapasya siya ng tama. Marami ang nagsasabi nga sa akin, ganun ba? Dapat pala, Senator, kayo ang ano, kasi akala namin ganito, ganyan, hindi pala totoo yun. Hindi totoo yun. So, ang ating panawagan sa ating mga kababayan, kinakailangan suporta. Kung naniniwala kayo, tulungan tayo. We have to get our voters out there, pumunta ulit sa mga bahay-bahay, magkatok sa ating mga kapitbahay at kumbinsihin sila ano ba ang nararapat na, sino ba ang mga nararapat na upo. Lalo na ngayon, ang tindi nung nakita nating mga hearing sa Senate at sa House of Representatives ng kurakot, ng pang-abuso sa pwesto, yung pagbubulsa ng daang milyong pondo. Dapat ang botante ngayon tingnan natin, sino ba dyan ang maaasahan, mapagkakatiwalaan, sino ba ang may maayos na track record, at yun ang dapat suportahan. Sa inyong pagtakbo, agrikultura pa rin ang inyong magiging plataforma. Ano yung mga reformang gusto nyong mangyari na hindi lamang sasagot, of course, sa food security, problema ng food security dito sa bansa, pero yung makakatahi na rin ng remedyo para sa top concerns ng mga tao tulad ng inflation, kahirapan at trabaho? Kaya ba pagtahiin? Kaya. In fact, marami ang nagsasabi. Nung panahong 10 years ago, 8 years ago, yung 1,000 piso, marami pa nabibili. Ngayon, sabi nila, halos wala na. Bakit? Kasi maganda ang palakad ng ekonomiya na manage ang inflation. During my watch as Food Security Secretary, tiniyak natin ang tamang management ng supply ng bigas. Bumagsak ng hanggang 3 piso kada 1 kilo in a period of 1 year. Pinakamababang inflation sa 20 years noong September 2015. Simply because nilabanan natin itong mga nagsasamantala. Tiniyak natin na ang sapat na supply ng bigas ay nasa merkado, umaabot sa ating mga kababayan, at napababa ang presyo ng bigas. So it can be done. Kung, sabi ko nga, na kumbinsi ang ating executive department na ipasara ang POGO dahil sa nakita at na-expose na pang-aabuso sa sistema ng POGO sa mga hearing sa Senado. Kaya din kumbinsihin ang executive department na talagang habulin at ayusin yung problema ng mataas na presyo ng pagkain pagka na-expose itong mga pang-aabuso, itong hindi tamang mga patakaran, yung mga smuggling, importation. It can be done. We've done it before. Yeah. Nilabanan natin ng smuggler, nilabanan natin yung mga hoarder, sinampahan natin ng kaso, sinuspindi natin ang maraming opisyal ng pamahalaan na nakikipagsabwatan. Hindi lahat, pero meron. And because of that, after 1 year, the lowest inflation in 20 years, in September of 2015, and we were able to bring down rice prices by as much as 3 pesos per kilo sa ilang mga lugar sa ating bansa. It can be done. Paano naman po doon sa mga magsasaka, lalo na doon sa mga naapektuhan ng mga imported na produkto? Well, kaya nga, kailangan bantayan yung pagpasok ng mga imported na produkto. Hindi dapat pumapasok dito yung mga
nakakaapekto ng direkta sa ating mga magsasaka. Bakit sa panahon halimbawa ng anihan, doon mag-i-import ng bigas para labanan itong mga tiyakin na mas mapababa pa yung... Kaya talagang it can be done. We have to support also ang ating mga magsasaka. Kaya noong 2019, naipasa yung Sagip Saka Act. Tayo po ang principal author at sponsor. Ipinaglaban natin yan. Pwede nang bumili ang gobyerno direkta sa ating magsasaka at mangingisda. Wala nang public bidding para sa produktong agrikultura tulad ng bigas, karning baboy, karning baka, para sa relief operations, para sa feeding program, para sa mga provincial city jails, provincial city hospitals. Pinakamalaking bumibili ng pagkain sa isang taon ay ang gobyerno. Mga 200 plus billion ang binibili. Dapat ang malaking porsyento nyo direktang bilhin sa magsasaka sa tamang presyo para tumaas ang kita ng magsasaka. At nangyari na ito. Full implementation ng batas na ito ang kailangan gawin para masolusyonan itong problema ng supply ng pagkain. Pagka direktang binibili na sa magsasaka, gaganda ang ating ani. Magtatanim pa sila ulit dahil alam nila tama ang presyo, hindi binabarat eh. Magtatanim ng mas marami, dadami ang supply, babagsak ang presyo ng pagkain ng bigas. Lahat tayo makikinabang. Nasabi niyo rin na handa kayo makipagtulungan sa Marcos administration para maibsan ang pagkagutom at masagot ang mga top concerns sa mga tao. Kung kahit na meron kayong pagkakaiba sa politika, how would that work? Well, una-una, walang kulay ang gutom eh. Walang kulay ang kahirapan. Simple lang ang hinihingi ng ating mga kababayan. Magkaroon ng abot kamay na pagkain, magkaroon ng murang bigas, magkaroon ng murang presyo ng karning baboy, karning manok. So isasantabi natin lahat yan para lang magkaroon ng solusyon. And gaya ng nabanggit ko kanina, hindi naman mababan ang pogo kung hindi binan ng Pangulo. Right. At hindi rin naman siya makukumbinsing maban yung pogo kung wala yung investigasyon ni Senator Risa. So kailangan pa natin ng mga Senator Risa sa Senado na bubusisiin itong mga problema para makumbinsi ang Executive Department na ito ang tamang paraan para mapababa ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Senator Kiko, ngayon naman may init na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. May 10 tanong sa inyong harapan, pipili po kayo ng 5 na susubukan nating matapos sa loob ng 6 na minuto. Turo nyo na po yung una siguro. Ako na lang po ang babasa. Ito siguro, ayan. Ang una pong tanong, kailangan bang itaas ang minimum wage? Kaya ba ng mga negosyante? Well, ang minimum wage, dapat living wage. No? Ako'y naniniwala, pag tumaas kasi ang presyo ng mga bilihin, nagkakaroon talaga ng daing ang ating mga kababayan. So I support a minimum wage which is reasonable, no? And overtime. No? So dapat magkaroon ng living wage and I support that. Ang hiling din natin actually ang hiling naman ng private sector ng mga negosyante tanggalin na yung red tape, tanggalin na itong maraming mga Dati pa. 'di ba? So dapat on the one hand, sige, itaas natin ang minimum wage. But on the other hand, ano naman ang ibibigay natin sa ating mga negosyante para tiyakin na mas maganda ang environment sa pag-i-invest. So this has to be two-pronged. Susunod po ang katanungan sa atin. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? We have an education crisis that we're dealing with. Ano po naisip ng solusyon? Well, tayo ang isa sa mga bumoto pabor at co-sponsor nung EDCOM 2. Right. Ito yung Education Congressional Oversight Committee, Congressional Committee on Education, para alamin talaga ang punot dulo ng mga problema ng edukasyon. Alam mo, ang problema ng edukasyon, kinakailangan dyan good governance. Dahil maraming kalokohan na nangyayari sa education department na matagal nang hindi naayos. Pangalawa, ma-involve ang LGU, ma-involve ang communities. We have to make sure that yung pondo ng education, lalo na sa school buildings, infrastructure, ay nagagamit sa tama. Hindi yung, ano ba nangyari nitong nakaraang ilang taon? Bilyon ang halaga, hindi naman nagastos. Kasi hindi
maayos yung pamumuno sa DepEd. So, good governance is key. We have to address itong challenges ng education system. Marami ang issues na problema, pero dapat talaga centered dito sa assuring na tama ang paggastos ng pondo at nailalaan sa teacher training, capacity building ng ating mga teachers, and of course, infrastructure, digital technology. Maraming maaring magawa para maayos ang problema ng education, but it starts with good governance. Yung mahusay na educator. And we support the appointment of Sunny Angara. Nakatrabaho natin yan. Kailangan pa niya ng dagdag na suporta. Tinanggal na nga ng budget, di ba? So dapat yung mga susunod na mga magiging senador at kongresista, wag naman nilalagay kung saan-saan yung pondo, ilagay doon sa karapat-dapat, and education should be one of them. And in my case, kailangan talagang suportahan ang education. Your next question, Senator. I can open that for you. Yes. Anong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Enforcement ng batas. Nagawa na natin yan. Paano natin napababa ang presyo, ang inflation ng 20-year record? Pinakamababang inflation sa 20 years. Sabi ko nga, yung 1,000 pesos noon, maraming mabibili, 1,000 piso. Ngayon, halos wala ka nang mabili. Bakit? Anong ginawa doon? Rice. Ang presyo ng bigas, pag mataas, presyo ng cooking oil, presyo ng asukal, presyo ng asin, presyo ng bawang, sibuyas, sunod-sunod yan. Sunod. Pero pag binababa mo ang presyo ng bigas, bababa na rin lahat. In fact, that's what we did. So, enforcement yan. Habulin ng mga trader na nag-hoard. Habulin ang mga smuggler. Ilagay sa tama ang paraan ng pag-i-import. Gamitin ang Price Act. Habulin itong mga... Tama itong ginagawa na maximum suggested retail price. At ang DTI, pwedeng i-revoke ang business permit ng mga negosyanteng hindi sumusunod dito. Bigyan ng warning. So, it's a combination of right enforcement. We did that before. Sinampahan natin ng kaso ang mga trader, ni-revoke natin ang kanilang mga permit dahil nga nagsasamantala sila. Ni-raid natin kalahating bilyong pisong halaga ng bigas, kinumpiska natin, kasama pa si Director Benji Magalong noon ng CIDG. After 1 year, we were able to manage the prices of rice. Bumaba ng 20-year low ang inflation sa bansa. It can be done. Isa pang tanong, Senator. This could be a last. Quickly, sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si ICC? Well, tayo ang isa sa mga senador noon na nagpetition sa Supreme Court na sinasabing hindi tayo pwedeng lumabas sa ICC. So, maliwanag ang posisyon natin noon, ganun pa rin ang posisyon natin ngayon. The ICC is, at least during the time na tayo ay membro, ay kasama sa ating mga batas yung ICC, no? So we have to follow the law, at kung sino ang dapat managot. Okay. Ngayon naman po, sa huling 2 minuto, we will give you a chance to give your final statement. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal? Well, tayo po ay sa ating 3 termino, 3 beses tayo pinanalo ng ating mga kababayan. Nagtiwala sa atin. Binigyan sa atin yung kanilang suporta at tiwala. At dun sa 3 termino na yun, ni minsan hindi tayo nasangkot sa anumang kaso ng anomalya. Kung nais natin na talagang ang gobyerno ay magserbisyo ng tapat at totoo at mapunta yung biyaya sa ating mga kababayan, dapat yung tapat at totoo at may track record at may resibo. So yun ang isang dahilan. Pangalawa, meron tayong kakayahan. Napatunayan na natin, may resibo tayo. Maraming mga papasok sa eleksyon, sasabihin, ipapangako ganito, kaliwat kanan, lahat, pati buwan at bituin. Tayo po, hindi lang po tayo nangako, natupad natin ang pangako. We were able to pass a lot of laws na nagbe-benepisyo sa ating mga kababayan na hindi kinakailangang maging kurakot, di ba? So yun ang 2 dahilan. Meron tayong resibo ng track record ng mga nagawa para sa ating mga kababayan. Napababa natin ang presyo ng pagkain at bigas dahil sa track record na yun at resibo, at hindi natin
pinayagang masangkot. Hindi tayo, kontra tayo, track record-wise sa kurakot. So presyo ng mga bilihin, natugunan natin. Tutugunan natin. Yan ang hinihingi ng ating mga kababayan. Yung issue ng corruption, meron tayong track record ng malinis. Yan din, palagay ko, kailangan ang gusto ng ating mga kababayan. So, you combine that, gaganda ang pamamahala at pamumuno at yung kalidad ng buhay ng ating mga kababayan, gaganda rin. Senator, maraming salamat. At yan ang harapan 2025, kasama si dating Senador Kiko Pangilinan. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya. Ako po si Ron Cruz.